merong season or period sa negosyo mo na iniwanan mo, pinabayaan mo, pinamahala mo sa ibang tao. At dun sa season na yon na hindi mo pinakialaman ang negosyo mo, dun malaking losses, dun ka nalugi, dun ka bumagsak. So dapat malaking impact ang iniwan sa iyo nun. Nagmarka sa iyo yon. Believers, what are the lessons na natutunan mo as you run your business? Let's go. Yes, as an entrepreneur, as a business owner, dapat meron tayong mga lessons na natututunan habang ginagawa natin negosyo natin. Hindi pwedeng wala. Okay? So, lahat ng nagnegosyo, merong mga mistakes, merong natutunan. So, dapat ikaw din may natututunan ka. At yung mga lessons na yan, yung mga natututunan natin, dapat nakasulat yan sa atin. Meron tayong dapat business diary. Okay? Doc, anong lalagay natin sa business diary natin? Okay, so, unang-una, dapat meron kang listahan of people that you will not do business anymore. Okay? Dapat meron tayong mga tao na natuto tayo, na napaso tayo, at never na silang makakapasok sa circle of business mo. Dapat meron tayong listahan so that the next time that they will knock their door against sa'yo, tinan mo, listahan mo, okay, kasama ka X. You cannot enter anymore in the premises of my business. You cannot enter anymore in any of my transactions. Okay? Alam niyo sa akin, sa mundo ng pagninegosyo ko, when I started, lalo nung ako po ay nag-resign, I listed, okay, at least 5 people that I will never ever do business again. Okay? So, question ko sa iyo ngayon, ikaw ba may listahan ka? O binaliwala mo lang ang ginawa nila sa iyo? O binaliwala mo na lang yung losses mo because of them? Dapat natututo ka sa negosyo mo. Isulat mo ang mga taong never ka na makikipag-transact. Okay? Dapat nga matakot ka, tumakbo ka, run away from them. Okay? Alright? Number 2. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, our invitation sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, we are doing online and face-to-face coaching. PM lang sa personal level ni Doc. Okay? Alright, number 2, wrong moves, okay? Sa negosyo natin, when you started it, may mga wrong moves tayo. Dapat nakasulat din yan. Example ng mga wrong moves, merong season or period sa negosyo mo na iniwanan mo, pinabayaan mo, pinamahala mo sa ibang tao. At dun sa season na yon na hindi mo pinakialaman ang negosyo mo, dun malaking losses, dun ka nalugi, dun ka bumagsak. So, dapat malaking impact ang iniwan sa iyo nun. Nagmarka sa iyo yon. That you will never ever do that again. Na hindi mo na ipagkakatiwala sa iba ang negosyo mo. Wrong moves. Marami tayong wrong moves sa negosyo natin. Kung magiging honest ka lang sa sarili mo, magiging tapat ka lang. Pag tinanong ka ngayon sa lahat ng mga business owners, hindi tayo maubusan ng wrong moves. Madami tayong wrong moves sa business. So, kailangan alam natin yon para hindi na tayo ma-wrong move again. Okay? And third, unessential expenses. Dapat may listahan ka rin. Nilalagay mo din, eto tong mga expenses na to, bumagsak ako dito. Itong mga expenses na to, bumaba tuloy yung cash flow ko. Naubos yung buffer money ko. Naubos yung emergency fund ng business ko. So, dapat alam natin yon. Ano yung mga non-essential expenses natin? Para every time may mag-propose sa'yo, gawin natin to, bilhin natin to, budgetan natin to, mabilis, agad-agad. No. Okay? Alright. So, alam nyo, marami pa tayong mga business lessons sa buhay natin. Dapat natututo tayo. Dapat sinusulat natin. Okay? So, mula ngayon, let's practice deep thinking sa business natin. Para we will not commit the same mistake. Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!